Maraming mga lugar sa buhay natin na naglalaman ng ating mga magagandang alaala. Pero paano kung hindi lang magagandang alaala ang naiwan doon? Paano kung nagkakanlong din pala ito ng madidilim na lihim at kababalaghan na tanging sa bangungot lang matatagpuan? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Tama ba yung narinig ko? Uuwi ka raw sa probinsya nyo? Ano naman ang gagawin mo doon? Oo, uuwi ako ng probinsya. Alam mo naman 'di ba, may sakit ang nanay kaya kailangan ko ibenta ang bahay at lupa ni nanay. Bakit ka pumayag? Bakit hindi ba kaya ng tatay mo na siya ang pumunta doon? Alam mo naman kailangan kita, 'di ba? Ano bang pakialam mo? Buhay ito ng pamilya namin, okay? Wala kang karapatang panghimasukan ng buhay namin. At saka, kailangan mo lang ako pampalipas ng oras mo, 'di ba? So hindi mo ako talagang kailangan. Andiyan naman ang mga kaibigan mo, 'di ba? So hindi pala ako pwedeng makialam. Boyfriend mo ako, kaya may pakialam ako sa'yo. Tsaka, wag mong idamay mga kaibigan ko. Wala silang kinalaman dito. Boyfriend? Hindi ko alam na may boyfriend ako Kala ko kasi wala Kala ko wala na. Alam mo, simula nang ibigay kong lahat sa'yo, nagbago ka na. Siguro hayaan mo na lang ako. Gusto ko na muna mag-isa. Basta hindi ako papayag. Wala akong pakialam kung magalit man ang tatay mo sa akin. Basta hindi ako papayag na umalis ka. Umalis na siya nang walang paalam. Inis na inis ako sa mga pinagsasasabi ni Ennard sa akin. Hindi ko siya sinunod dahil mas gugustuhin kong mawala ng boyfriend kesa mawala ng nanay. Isang araw lang ang pinalipas ko bago lumuwas ng probinsya, pero hindi ko inakala na susunod siya sa akin. Talagang hindi mo ako sinunod Tigas talaga ng ulo mo. At bakit kita susundin? Tatay ba kita? Tsaka pwede ba, kung makikipagtalo ka lang dito, wala akong panahon. Umuwi ka na lang sa inyo. Bakit ka pa kasi sumunod? Hindi ko gagawin yun. Babantayan kita dito. Baka mamaya lumandi ka pa. Mahirap nang maiputan sa ulo. Wag na wag mo akong ikumpara sa'yo. Hindi ako ikaw, yan ang tandaan mo. Tsaka, alam naman nating dalawa na ikaw ang manloloko. Di ba nga nahuli ko kayo ni Clara na magkapatong? Ibang klase ka talaga. Bakit ba pati yun pinapaalala mo? Ang tagal-tagal nang nangyari nun. Isang pagkakamali lang yun, Ara. Bakit di mo nalang kalimutan? Ang kapal-kapal talaga ng pagmumukha mo, no? Sa tingin mo ba, makakalimutan ko yung kababuyan nyo? Hindi ganun kadali yun, kaya wag kang mag-expect na patatawarin kita. Tumigil ka na. Alam ko naman kung anong makakapagpakalma sa'yo. Tigilan mo ako. Wala akong panahon sa'yo. Nandito ako para ibenta ang lupa ng nanay ko. Habang nagtatalo kami ay pumasok ang mag-asawa na sina Manong Isaac at Manang Sandra, ang mga caretaker ng bahay ni nanay. Magandang gabi, ha. Pasensya na sa storbo namin na nakahanda na yung pagkain. Kumain na ho kayo. Aba, sino naman tong mukhang pusit na to? Katulong to dito? Sana naman pumili ang tatay mo ng disente. Hindi yung mukhang gusgusin. Yan si Manang Sandra. Caretaker namin sila dito, hindi katulong. Tsaka hindi siya pusit, okay? Kung wala kang galang sa matanda, pwede ba manahimik ka na lang? Manang Sandra, pasensya na ho sa pinagsasasabi nitong alaga kong labrador. Ayos lang, iha. Kumain na lang kayo. Busog pa rin kasi kami, Kumain na ho tayo, Manang, please. Sumabay na ho kayo. Hindi ho kasi ako sanay kapag hindi ho maraming kasama kong kumain. Huwag niyo na lang pansinin yung isa dyan. Isipin niyo na lang na isang masamang espiritu lang na nanggugulo sa atin yan. Anong sabi mo? Hindi ako espiritu? Tsaka bakit mo sila pinapasalong kumain sa atin? Hindi naman sila kabilang sa pamilya nyo. Kaya pwede ba? Pwede ba, Ennard, tumigil ka? Hindi ka rin naman kabilang Kung ayaw mo silang kasabay, di mamaya ka kumain. Hindi yung mga insulto ka pa. Manang, bukas po pala,
pakitulungan niyo ho ako. Mag-aasikaso na ho ako ng papeles para sa pagbebenta ng lupa. Sige iha, walang problema. Mas mainam na ngang ibenta mo na itong bahay. Siya nga pala, kumusta na si Oscar tsaka si Maylin? Ayos lang naman ho. Medyo mahina na ho si nanay. Si tatay naman ho, ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Abay, di pa rin nagbabago? Pogi pa rin ba? Oho, kahit nga ho siguro matanda na yun, hindi pa rin halata. Grabe ho kasi talaga yung pag-aalaga sa sarili. Ganun naman talaga ang tatay mo. Ay, siya nga pala, magkano nyo palang ibinebenta ang bahay at lupang ito? Nasa 3.7 million ho. Yung 700 po mapupunta po sa inyo bilang kabayaran sa pagbabantay niyo ho sa bahay na ito. Naku, iha, sigurado ka pa dyan. Ang laki naman. Pwede naman na kahit 2,000 lang. Libre naman kasi kami rito. Yun ho ang bili ni nanay at tatay para daw makapagsimula kayo ni Mang Isaak. Syempre, inalagaan niyo ho kaya itong bahay ni nanay. Ay iya, hindi ako. Kundi si Manang Sandra niyo lang ang nag-alaga ng bahay na ito. Naku, Manong, syempre ho kasama rin ho kayo, no? Siya nga ho pala, nasan po pala si Jane, yung anak niyong maliit nun? Siguro ho, magandang dalaga na ho ngayon yon. Nagkatinginan ang mag-asawa nang itanong ko sa kanila ang anak nilang si Jane, na akin namang ipinagtaka. Nako, wala na kasi siya, Ara. Patay na siya. Pinatay siya ng aswang. Aswang ho? May aswang ho pala dito? Pasensya na ho kung naitanong ko pa ho. Hindi ko ho kasi talaga alam na... pasensya na ho ulit. Nakikiramay ho ako. Ayos lang. Mabuti nang sabihin na lang din namin sa'yo dahil alam kong naging malapit sa'yo ang anak ko. Oo nga ho, sobrang natutuwa ho ako sa batang yun. Biruin nyo, nagtago yun sa mga damitan ko. Ang kaso nakatulog siya, tas inihian niya. Sayang lang dahil wala na siya. Siguro nasa 15 anyos na siya kung buhay pa siya. Ay, kalimutan nyo na. Ang mabuti pa, magsikain na lamang tayo. Siya nga pala, maraming salamat ha, iha. Labis ang kanilang pasasalamat dahil sa sinabi ko. At hindi ko rin nakalaing wala na pala ang kanilang nag-iisang anak. Nakakabigla dahil hindi man lang namin nabalitaan. Si Ennard naman ay nakabusangot ang mukha na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ito nagsasalita dahil aburido palagi. Nang makatapos kaming kumain ay nagtungo na agad ito sa aming silid. Hinayaan ko na lang to dahil tinulungan ko muna si naman ng Sandra na magligpit. Nang makatapos ay pumasok na rin ako. Naabutan ko naman ang nobyo ko na masama ang titig na ipinukol sa akin. Bakit ba ang tagal mo? Tinulungan ko lang sila manang Sandra na magligpit ng pinagkainan. Bakit trabaho mo ba yan dito? Di ba hindi? Bakit? Anong masama sa pagtulong? Ikaw, ano bang ginagawa mo? Di ba wala naman? Meron pala. Mambuiset tsaka manira ng araw. Talagang masisira ang araw ko dahil sa matandang mukhang pusit na yon. Parang sa pagkilatis ko sa kanya parang hindi gagawa ng mabuti. Ang judgmental mo talaga sa tao. Sa inyong dalawa nga, ikaw ang hindi gagawa ng mabuti. Hindi na susukat sa mukha yung pagiging mabuting tao, okay? Ikaw kasi napakaitim ng budhi mo, kaya wala kang kabutihan sa puso mo. Iniinis mo ba ako, Ara? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Bakit? Sinabi ko bang makipagbiruan ka sa akin? Di ba hindi naman? Masyado kang aburido. Paano hindi ako maaaburido? Nakakabagot na dito. Bilisan mo ng paghanap ng buyer mo para maibenta mo na yan. Naiinip na ako dito. Hindi tayo pwedeng magtagal sa lecheng lugar na to dahil naghihintay mga barkada ko. Ennard, so mas iintindihin mo yung mga kabarkada mo kaysa sa akin? Kung ganun, bakit ka pa sumunod dito? Kung yung mga lecheng barkada mong iniintindi mo, makakauwi ka na. Pwede ba wag mong pakialaman ng mga kaibigan ko? Hindi mo sila katulad. Pinapasaya nila ako at hindi ako pinagbabawalan. Ewan ko sa'yo. Kung gusto mo, umuwi ka na at iwan mo na ako dito. Tsaka hindi naman kita pinilit na sumama, diba? Hindi pwede na maiwan ka, no? Baka mamaya lumandi ka pa rito. Kasalanan to ng tatay mo Kung siya na lang sanang nagpunta dito, edi sana wala tayong problema. Sana hindi ka na lang sumama.
Di ba ikaw tong mapilit tapos ngayon nagre-reklamo ka? Tsaka, wag mo nga akong ginagaya sa ginagawa mo. Tawagan mo nga yung tatay mo. Sabihin mo uuwi na tayo. Hindi mo ako utusan para sundin kong lahat ng inuutos mo. Kung ayaw mo rito, umuwi kang mag-isa. Oh, saan ka pupunta? Di ba tayo tapos mag-usap ah? Ano pa bang dapat pag-usapan? Di ba wala naman? Magpapahangin muna ako. Dito ka muna ha. O kaya uminom ka ng sobrang lamig na tubig para naman mawala yung init ng ulo mo. Bumalik ka dito, Ara. Ara! Hindi ko siya pinakinggan. Pumunta ako sa terrace para magpahangin. Nasa malayong probinsya kami ng boyfriend kong si Enard. Kaya naman kami naroon ay dahil ipinag-utos sa akin ng aking ama na ibenta na ang ari-arian ng aking ina. Ang tanging nagbabantay na lamang sa bahay na yon ay ang mag-asawang Sandra at Isaac. Matagal na silang tumatao sa bahay ng aking ina. Ngunit ngayon ay kailangan ng ibenta dahil may malalang karamdaman ng aking ina. Dahil gagamitin yon para sa gastusin at pagpapagamot niya. Ara, kumain na kayo. Masama ang magpalipas ng gutom. Masama, lalo na sa buntis. Ho? Ano hong buntis ang pinagsasasabi niyo? Hindi ako buntis, nagkakamali lang ho kayo. Tumaba ho kasi ako kaya lumaki din ang tiyan ko kaya napagkamalan niyo akong buntis. Naririnig kong tibok ng puso mo. 2 pintig, kaya hindi ako magkakamali na ikay buntis. Sigurado ho ba kayo? Paano niyo hong nalaman? Dati ho ba kayong manghuhula? Hindi ako manghuhula. Pero aswang, oo. Ho? Aswang ho? May lahi ho kayong aswang? Biro lang. Huwag mong masyadong seryosohin ang biro ko sa'yo. Pero yung buntis ka, totoo yun. Hindi mo ba nararanasan ang mahilo at masuka? Yan kasi ang 2 sa palatandaan na buntis ka. Ay, hindi ho. Wala ho akong nararamdamang ganun. Maliban ho sa pagkahilo, yun ho madalas ang nararanasan ko eh. Yun nga. Kung hindi ka kumbinsido sa akin, bumili ka ng pregnancy test. 3 bilin mo nang sa ganun makasigurado ka. Sige ho, pero sana hindi ako buntis. Wala pa namang kwentang tatay niya. Mabuti pa wag mo nang isipin yan. Ang gawin mo, wag ka nang magpapastress para maging malusog yung sanggol. Kaya kailangan mong kumain para mabilis lumaki ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Sige ho, gutom na rin ho kasi ako. Tumungo kami sa kusina kung saan naroon din si Enard na tahimik na kumakain. Inalalayan ako ni Manang Sandra para makaupo ng maayos sa upuan kahit na kaya ko namang gawin yon. Oh, kumain ka ng marami. Pati itong gulay kainin mo para maging malusog ang sanggol. Ano ka mo? Anong sanggol? Buntis ka ba, Ara? Hindi ako buntis. Mali lang ang nadinig mo. Masyado ka talagang bingi. Minsan nga, linisin mo yung tenga mo, pwede ba? Anong sabi mo? Hindi ako bingi. Ay, pasensya na. Mali lang ang nasabi ko. Ang mabuti pa, magsikain na kayo. Lalamig na yung pagkain. Sige ho, kumain na rin ho kayo. Baka gutom na rin kayo eh. Ay, nako, busog pa ako. Ikaw na lang ang kumain. Mas kailangan mo yan. Doon muna ako sa kwarto namin ha. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Salamat po, Manang Sandra. Hayaan niyo ho, makakabawi din ho kami sa inyo. Nginitian lang ako ni Manang Sandra. Pag alis nito ay nilakihan ako ng mata ni Enard. Halata akong galit sa mukha niya. Ganun naman talaga siya, Miss Anne. Simula nang makuha niya ang gusto niya sa akin, malaki na ang pinagbago niya. Umiinom ng ala kasamang mga babae at barkada niya na dating hindi naman niya ginagawa. Palagi na rin itong mainit ang ulo sa akin. Ano yung pinagsasabi ng manang adik na yon? Sabihin mo nga sa akin, totoo ba yon? Enard, pwede ba kung wala kang sasabihing matino, manahimik ka na lang? Huwag kang masyadong judgmental, baka karmahin ka. Tsaka, kung buntis man ako, huwag kang mag-alala, hindi ko ipapaako sa'yo. Kung buntis ka, hindi ako ang ama niyan. Sinasabi ko lang sa'yo, Ara ha. Kapag napatunayan kong buntis ka, asahan mo ipapalaglag mo ang batang yan. Ang sama mo ha? Alam mo, kaya walang nagmamahal sa'yo dahil dyan sa ugali mo. Hindi ko alam kung ano bang nagustuhan ko sa katulad mo. Huwag ka mag-alala. Makakahanap din ako ng kapalit mo. Maghintay ka lang. Tumayo ito at padabog na umalis sa harapan ko. Pinipigilan ko na naman ang luha na gustong kumawala sa aking mga mata.
Maya-maya pa ay bumalik na si Manang Sandra at kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Iha, anong nangyari? Dinig kong pagtatalo ninyo ng nobyo mo. Oho, pasensya na ho kayo kung nakikita niyo pa yung mga ganitong pangyayari. Hindi ko sa kayang kontrolin eh. Huwag ka nang humikbi. Makakasama sa'yo yan. Ang mabuti pa, tapusin mo ng pagkain mo nang sa ganun makatulog ka na. Salamat ho. Mabuti na lang ho nandito kayo. Kayo lang hong malalapitan ko. Iha, pagsubok lang yan. Malalagpasan mo rin yan. Hayaan mo na lang ang lalaking yon. Balang araw pagsisisihan niyang mga ginawa niya sa'yo. Tinapik-tapik nito ang balikat ko hanggang sa matapos ako sa aking pagkain. Nang matapos ako ay pumasok na rin ako sa aming kwarto na tinutuluyang pansamantala. Hihiga na sana ako nang biglang pumuesto ang boyfriend ko sa hihigaan ko sana. Ano ba, Enhard? Hihiga na ako. Kailangan ko na makapagpahinga. Pwede ba umusog ka naman? Kung gusto mo matulog ka sa sahig, ayokong katabi ka, pwede ba? Hihiga ako dito? Sira ulo ka ba? Pahihigain mo ako dito na wala akong sapin at kumot? Problema mo na yun. Basta ayokong makatabi ka tapos. Pwisit ka! Pwisit! Buliyaw ko sa kanya. Tinakpan niya ng una ng mukha niya. Padabog akong kumuha ng extra na sapin at kumot para makahiga na rin ako. Kinabukasan pagising ko ay sobrang sakit ng katawan ko dahil hindi ako naging komportable sa lapag. Magandang umaga, Iha. Mukhang puyat ka. Oho, hindi ho kasi ako nakatulog ng maayos dahil sa nintik na lalaking yun. Hayaan mo na. Mag-almusal ka na nang sa ganun masamahan kitang bumili ng pregnancy test. Parang ayoko na ho. Natatakot ho ako sa magiging resulta. Saan ka ba natatakot? Dahil ba magiging nanay ka na? O dahil gusto ng nobyo mo na ipalaglag mo? Alam niyo ho, Manang. Oo, hindi ko akalaing kaya mong maatim ang ginagawa niya sa'yo. Alam mo, magkaiba talaga kayo ng nanay mo. Oo nga po. Huwag ho kayo mag-alala para sa akin. Tara na ho, samahan niyo na lang po akong bumili. Sinamahan ako ni Manang Sandra sa bayan upang bumili ng pregnancy test. 3 binili ko. Pagkatapos, umuwi na rin kami kaagad at doon ko na sinubukan. Nasa banyo ako noon at kabadong naghihintay sa magiging resulta. 2 linya ang lumabas sa 3 pregnancy test, kaya kinabahan ako. Manang Sandra, tingnan niyo ang resulta. 2 linya ang lumitaw. Kaya, isa lang ang ibig sabihin. Buntis ka. Anong gagawin ko? Natatakot po ako para sa magiging anak ko. Hindi ho pwedeng malaman ni Enard na buntis ako. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang. Huwag mo na munang isipin yan. Salamat, Manang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mabuti na lang ho nandyan kayo. Ikukuha muna kita ng pagkain Sige ho, salamat. Paglabas ni Manang Sandra ay doon lang umagos ang masaganang luha ko. Natatakot ako sa maaaring mangyari sakaling malaman ito ni Enard. Alam kong ayaw na ayaw niyang magkaroon ng anak. Ngunit kasalanan ko rin naman dahil agad akong nagpadala sa tukso ng lalaking hindi ko naman siguradong kaya akong panagutan. Pagbalik ni Manang Sandra ay may dala na itong pagkain. Oh, umiiyak ka na naman. Huwag mo nang alalahanin pa yan. Ang isipin mo, pagsubok lang yan. Salamat ho. Ang mabuti pa kumain ka na. Huwag ka nang umiyak dahil makakasama sa'yo yan. Nandito kami ni Isaac na handang tumulong sa'yo kung sakaling saktan ka ng boyfriend mo. Manang, kailangan ho talagang maibenta ang bahay na to. Nang sa ganun makabalik na ho kami. Medyo matatagalan pa bago mo maibenta ang bahay na ito. Siguro, aabutin kayo rito ng 1 buwan. Wala hong problema, 1 buwan lang naman hong hihintayin ko. Hindi naman ho siguro lalaki ang son ko nung ganun kabilis, ano? Naku, hindi pa yan, Iha. Dahil dugo pa lang naman yan Kaya kailangan mong ingatan. Maraming salamat, Manang. Walang anuman. Asa nga pala, maglilinis na ako ng bahay Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Sige ho. Kumain na ako ng ibinigay niyang pagkain sa akin. Maya-maya pa ay pumasok na si Enard na mainit na naman ang ulo. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay Siguro nakipagkita ka na naman sa kabit mo, no? Ikaw, alam mo, kung mainit yung ulo mo, tigil-tigilan mo ko.
Alalahanin mo, ikaw ang nasa pamamahay ko. At bakit? Matapang ka na, ha? Tandaan mo, Ara. Nakuha ko na ang lahat sa'yo. Kaya wala nang lalaki pa ang magkakainteresado sa katulad mo. Napakasama ng pag-uugali mo. Pagkatapos kong ibigay ang lahat-lahat, ganito pa bang isusukli mo sa akin? Huwag mo nga akong dramahan. Wala akong pakialam dyan sa kaartayan mo. Buisit. Makalibot nga. Padabog siyang umalis. Hinayaan ko na lang. Kinagabihan ay hindi ko na siya hinintay pa. Kasabay kong kumain si Manang Sandra at Manong Isaac. Iya, nagtalo na naman ba kayo? Alam ba ito ng iyong ama? Hindi ho. Sigurado magagalit siya kay Enard eh. Ayoko naman hong mangyari yun. Kahit na ganun ang pag-uugali niya, ayoko mapahamak siya. Dahil tatay pa rin siya na magiging anak ko. Buntis ka? Oho, buntis ho ako. Salamat ho kay Manang Sandra dahil siya ho ang unang nakaalam. Ang galing niya nga ho, nahulaan niya. Diyos ko, iya mas mabuting umuwi ka na. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa paghahanap ng bibili nitong bahay. Isaac, bakit mo ba siya pinapauwi? Hayaan mo siya rito. Hindi siya maaaring magtagal dito. Manganganib ang buhay niya at magiging anak niya. Ano hong ibig niyong sabihin? Ay, wala iha. Kumain ka na lamang. Nagbibiro lang itong asawa ko. Hindi na kumibo pa si Manong Isaac. Seryoso ito at hindi mo makikitaan ng pagbibiro sa kanyang mga sinasabi. Iniwan nila ako at lumabas ng bahay. Nang matapos ako ay iniligpit ko na ang aking pinagkainan. Pagkatapos ay nagtungo na ako sa terrace para muling magpahangin. Hinihintay kong umuwi si Enard hanggang sa lumalim na ang gabi, ngunit wala pa rin ito. Kaya naman bumalik na ako sa aking silid at nagpasyang matulog na lang. Kinabukasan pagising ko ay walang Enard akong nadatnan, maski sa higaan hanggang sa labas. Oh iya, hinahanap mo ba ang nobyo mo? Oho, Manong Isaac, hinahanap ko ho. Nakita niyo ho ba siya? Hindi ko siya nakita. Mas mabuting umalis ka na dito bago pa mahuli ang lahat. Tulad ng sinabi ko sa'yo kagabi, kailangan mo nang umalis. Hindi ho pwede. Sigurado nga hanapin siya sa akin ng mga magulang niya. Kung ganon, sige hahanapin ko siya at nang makauwi na kayo. Pumasok ko na sa kwarto mo at huwag ka nang lalabas pa. Sige ho, Manong. Maraming salamat po. Pumasok ako sa loob at doon naghintay. Sumapit ang tanghali ngunit wala pa rin sila kaya naman nagpasya na akong lumabas upang hanapin si Enard. Nagtanong-tanong ako at ipinakita ang kanyang picture ngunit wala daw silang nakita. Kaya naman umuwi na lang ako. Saan ka na naman galing? Nakipagkita ka na naman sa kabit mo, no? Ano bang pinagsasasabi mo? Hinanap kita kung saan-saan. Kung kani-kanino na nga ako nagtanong tapos ganyan pang sasabihin mo. Talaga? Hinahanap mo ako? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Alam mo, lumang style na yan, Ara. Alam ko namang sinasabayan mo ako habang wala ako, di ba? Pwede ba? Kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Puro walang katotohanan lahat mga pinagsasabi mo. Hoy, tanda. Sabihin mo nga sa akin. Anong ginagawa ng babaeng ito kagabi? Ha? Wala naman. Dito lang siya kagabi natutulog. Isa pa to. Napakasinungaling. Alam kong amo mo siya pero alam mo naman siguro kung gaano kasakit ang naiiputan sa ulo, di ba? Pwede ba? Tumigil ka na nga. Pati si Manong dinadamay mo na. Yung gawain mo, wag mo sa akin pinapasa. Ito tatandaan mo ha. Kapag nalaman kong iniiputan mo ako sa ulo, makikita mo, makakatikim ka talaga sa akin. Pumasok na ito sa aming silid. Nanlulumo ako dahil alam naman naming dalawa kung sino sa amin ang gumagawa ng kamalian. Iya, kumalma ka muna. O, inumin mo ito. Ang sama-sama niya. Halos kalahating araw ko siyang hinanap tapos ganyan lang yung sasabihin niya sa akin. Iya, kumbinsihin mo na siyang umalis dito. Tatawag na lang ako kapag may bibili na. Pero hindi ho ako pwedeng umalis nang hindi ito binibenta eh. Kailangan po ng malaking pera ni nanay para maisagawa na yung operasyon niya. Ay, kung ganon sige. Tutulungan na kitang maghanap ngayon para hindi ka na magtagal pa dito. Maraming salamat ho, Manong. Siya nga ho pala. Nasaan ho si Manang Sandra? Kanina ko pa po siya hindi napapansin eh.
Baka may pinuntahan lang yon, Iya. Hayaan mo't babalik din yon. Nagugutom ka na ba? Oho. Sige, ipaghahanda kita ng makakain mo. Nang sa ganun ay makapagpahinga ka na. Mamaya magtatanong-tanong ako sa makakilala ko kung may alam ba silang naghahanap ng bahay. Naku, maraming salamat po, Manong. Hayaan niyo po, kapag naibenta, dadagdagan ko ho yung komisyon ninyo. Kahit hindi na, malaki na rin ang naitulong sa amin ng iyong mga magulang. Kaya ayos na sa akin na makabawi ng walang kahit anong kapalit. Maraming salamat po. Walang anuman, Iha. O siya, sige na. Kukuha muna kita ng makakain mo. Tumango ako at hinayaan ko na ito na ikuha ako ng makakain. At pagkatapos ay nagpasama na ako kay Manong na umpisahan ang paghahanap ng buyer sa bayan. Kinuha ko lang ang papeles sa kwarto. Masarap kasi ang tulog ni Enard kaya hindi na ako gumawa ng kahit na anong ingay na kanyang ikagagalit pa. Pumunta na ako sa labas dahil doon na naghihintay si Manong Isaac sa kanyang tricycle. Pinaghintay ko ho ba kayo? Ay, hindi naman. Sige na, sumakay ka na, Iha. Sumakay na ako. Nang makarating kami sa bayan ay nagtanong-tanong na kami sa mga kakilala ni Manong Isaac. Ang ilan doon ay namamahalan habang ang iba naman ay ayaw dahil meron daw mga multong naninirahan doon. Iha, pagod ka na ba? Pasensya na ha, medyo mahirap magbenta dito. Yung kumpare ko kasi sa susunod na 2 linggo pa uuwi yun. Yun sana siguradong hindi niya ako hihindihan. Ayos lang po, Manong. Ang importante sinubukan po natin. Pero kung wala ho talagang ibang choice, hintayin na lang ho natin yung sinasabi niyong kumpare ninyo. Di maghihintay ka rito ng matagal. Ayos lang ba sa'yo yun? Oho, ayos lang po sa akin. Paano ang nobyo mo? Baka magalit yun sa'yo. Ayos lang ho sa akin, Manong. Tsaka wala ho siyang magagawa kundi maghintay. Kung gusto niya umuwi, di mauna na siya. Iya, huwag ka sanang magagalit. Ano bang nagustuhan mo dyan sa nobyo mo? Sa nakikita ko wala siyang pagmamahal sa'yo. Tama ho kayo, Manong. Ewan ko ba kung bakit ganun ang trato niya sa akin. Samantalang dati naman nung baguhan pa lang kami sobrang sweet. Tsaka maalaga yun. Maalaga niya sa akin. Tapos nagulat na lang ako nung isang araw. Biglang nagbago ng lahat. Dahil siguro maaga kong nabigay sa kanya yung sarili ko. Nakakapagsisi tuloy. Huwag mo nang sisihin pa ang iyong sarili, Iya. Sadyang nagkamali ka lang talaga sa pagpili ng lalaking inibig mo. Kasama sa buhay ng magkarelasyon yan. Isipin mo na lang na pwede siyang magbago dahil bata pa naman siya. At sa edad niyo kasing kabataan, talagang hindi pa siya ganun kaseryoso sa relasyon. Kung hindi pala, di sana hindi mo na siya nag-girlfriend. Hindi naman ho ako robot para hindi makaramdam ng sakit sa lahat ng ginagawa niya. Tinapik-tapik ako ni Manong Isaac sa balikat ko at pagkatapos ay niyaya na niya akong umuwi. Pagdating namin doon ay boses ni Enard ang naririnig namin, kaya naman paghinto pa lang ng sasakyan ni Manong Isaac ay nagmamadali akong bumaba at halos mapatakbo na ako papasok sa loob. Tinatawag ko si Enard. Aswang? Enard, ano ba nangyayari sa'yo? Enard! Yang lintik na yan. Aswang yung mukhang pusit na yan. Kitang-kita ko. Aswang yan! Ano bang pinagsasasabi mo? Si Manang Sandra yan. Manang, pasensya na ho kayo sa boyfriend ko ha, Manang Sandra. Ayos lang sa akin, Iha. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Aswang nga yan. Kitang-kita ko kung paano niya kinain yung aso sa harap ko. Umalis na tayo dito, Ara. Siguradong papatayin tayo ng aswang na yan. Uy, tumigil ka nga. Nakakahiya ka naman ng Sandra, oh. Halika na, pumasok ka na muna dun sa kwarto. Mag-uusap tayo. Manang Sandra, Manong Isaac, pasensya na ho talaga sa boyfriend ko, ha. Hayaan niyo ho't kakausapin ko ho siya. Pumasok ako sa loob at gigil na hinarap si Enard na nanginginig pa rin ng buong katawan. Enard naman, halos kalahating araw lang ako nawala. Ganyan ang ginagawa mo. Nakakahiya ka na, Manong. Bakit ba ayaw mong maniwala? Totoo ang lahat ng sinabi ko. Kanina, pumasok siya dito sa kwarto at ginising ako. Paano nga ako maniniwala? Sa tingin mo, may aswang na umaaligid sa umaga?
Tama na nga ang kahibangan mo, Enard. Nakakapagod na eh. Ang hirap-hirap mong intindihin. Kung ayaw mo rito, edi umuwi ka na. Hindi kita pwedeng iwan dito ng mag-isa. Baka kainin ka nila, umalis na tayo ngayon din. Pwede ba, Enard, tumigil ka na please? Hayaan mo. 2 linggo lang ang hihintayin natin. Babalik na tayo sa Manila. Takot na takot pa rin ito at hindi ko makumbinsi. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya dahil si Enard ay likas na palabiro. Pero sa pagkakataong yon ay talagang takot siya. Lumabas ako at naroroon pa rin ang mag-asawa. Hiyang-hiya akong humarap sa kanila. Manang Sandra, ako na ho talagang humihingi ng dispensa sa ginawa ng boyfriend ko dahil sa paratang niya tungkol sa inyo, Manang. Ayos lang yun, Iha. Bigyan mo na lang siya ng tubig para mahimasmasan. Sige ho, pasensya na ho uli, Manang. Nginitian lang ako nito at inabutan ng tubig. Binigay ko yun kay Enard na nooy nakatulala sa kawalan. Oh, etong inumin. Humingi na ako ng paumanhin kay Manang ha. Sana wag na tong mauulit. Ha? Pwede ba? Ayoko na rito, Ara. Nakikiusap ako sa iyo, mahal. Kung pwede lang, umuwi na tayo. Mababaliw ako dito. Sige, ganito na lang. Matulog ka muna, baka naalimpungatan ka lang. Hindi ako naalimpungatan lang, kilala mo ako. Likas akong palabiro pero ngayon hindi talaga ako nagbibiro. Napabuntong hininga na lamang ako dahil ipinagpipilitan pa rin ito ang kanyang mga sinasabi. Pagsapit naman ng gabi ay hindi ito natulog. Tiniyak nitong nakasaradong mabuti ang pinto at maging ang bintana. Kaya naman naiiling na lang ako. Bakit mo ba paulit-ulit sinecheck yung pinto? Sinisigurado ko lang na nakasaradong mabuti para hindi makapasok ang aswang. Wala ngang aswang. Bakit ba pinagpipilitan mo yan? Halika na, matulog na tayo. Inaantok na ako. Hindi, ayoko matulog. Baka mamaya pumasok ang aswang tapos kainin tayo. Hindi ako matutulog, magbabantay lang ako. Sige, bahala ka. Sabi mo yan, ha? Teka lang naman. Talagang tutulugan mo ako? Oo, inaantok na ako. Siya nga pala, yung pagkain mo nandyan lang sa may upuan, ha? Kapag nagutom ka, kumain ka na lang. Ayoko. Baka mamaya galing yan sa aswang. Ang OA mo naman? Ako ang nagluto niyan dahil alam ko namang hindi mo kakainin yung pagkain na galing kay Manang Sandra. Mabuti na yung sigurado. Baka mamaya may ihalo pa yung aswang na yun sa pagkain. Kaya ikaw, ayokong makikitang kakain ka ng pagkain na galing sa aswang na yun, ha? Natatawa na lang ako dahil ang totoo, si Manang Sandra ang nagluto ng pagkain. Sinabi ko na lang na akong nagluto dahil kung hindi niya yun kakainin. Hinayaan ko na lang ito at natulog na lamang ako. Pagising ko ng umaga, mahimbing itong natutulog, nakanganga at humihilik pa. Tingnan mo to, kala ko ba hindi matutulog? Hayaan na lang muna kita nang mahimasmasan ka. Sana. Ay. Lumabas ako ng aming silid. Naabutan ko naman si Manang Sandra na abala sa pagwawalis kaya naman nilapitan ko ito at muling humingi ng paumanhin. Pasensya na ho uli, Manang, ha. Siya nga ho pala, tulungan ko na po kayo. Ano ka ba, Iha? Ayos lang sa akin. Hindi ko nga alam, Iha, bakit gano'n na lang natakot ang nobyo mo eh. Samantalang baboy lang naman yung dala ko kahapon. Tsaka dugo. Bala ko kasing iduguan sana, kaso natapon sa damit ko. Tapos natapunan pa ako sa mukha. Kaya ang akala siguro ng nobyo mo kinain ko ng hilaw. Siguro nga ho. Kaya gano'n na lang ho yung reaksyon niya, kaya siguro napagbintangan kayong aswang. Kumusta na pala yung paghahanap mo ng buyer? Nakahanap na ba kayo? Bigo ho kami makahanap eh. Pero ang sabi ni Manong Isaak, yung kumpare niya daw ho, doon niya raw ho iaalok dahil 2 linggo na lang daw uuwi na daw yun. Si Edward. Nasa abroad kasi yun. Siguradong yun talagang bibili dito dahil napakayaman na nun. Sana nga ho bilhin niya para mapa-opera na ho si inay. Awang-awa na ho talaga ako sa kanya. Gagaling din ang nanay mo. May awa ang Diyos. Ay, sana nga ho gumaling na talaga siya. Hirap na rin ho kasi si Itay. Kahit po ayaw namin tong ibenta, wala eh. No choice ho talaga kami. Sana lang talaga yung makakabili nitong bahay, ingatan. Maraming alaalang maiiwan dito, kaya napakahirap para sa nanay mong ibenta ang bahay na ito.
ito ho talaga yung panahon para ibenta na ho yung bahay na to at para maibigay ko na rin ho yung dapat na para sa inyo. Maraming salamat, iha, ha. Kay buti mo dahil naisip mong kapakanan ng nanay mo at ng iba. Naku ho, pambawi ko na lang po sa mga magulang ko, pati na rin po sa inyo. Pasensya ka na kung natakot ang nobyo mo sa akin. Naku ho, kalimutan nyo na ho yun. Lahat misunderstanding lang. O sige na, iha. May gagawin pa kasi ako. Maiwan mo na kita. Sige ho. Lumabas na siya kaya naman bumalik na ako sa aming tinutuluyang silid ni Enard. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Enard na nakadikit sa pinto ang tenga na para bang nakikinig ito sa usapan namin ni Manang Sandra. Oh, anong ginagawa mo? Bakit nakaganyan ka? Wala. Ano lang, nakikinig ako. Baka mamaya kasi kinakain ka na ng aswang na yun eh. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin kinakalimutan yan? Sa tingin mo ba makakalimutan ko yung nakita ko? Kung panaginip lang sana ang lahat, kaya kong kalimutan, Ara. Kaso hindi naman eh. O sige na, ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa bayan. May bibili na akong importante. Pero kung ayaw mo naman, di magpapasama na lang ako kina Manong Isaac. Ano? Paano ako? Di maiwan ka. Ayoko nga. Mamaya napain pa ako ng aswang na yun. Ayoko pang mamatay, no? So ikaw na sasama sa akin? Ganun na nga. Laki talaga ng takot mo kay Manang, ano? Siyempre, sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakasaksi ng totoong aswang, no? Natatawa lang ako. Para hindi na siya makapagsalita pa ay hinila ko na lang siya palabas. Hiniram ko naman ang tricycle ni Manong Isaac nang sa ganon hindi na rin kami maglakad. Pagdating namin sa bayan ay bumili ako ng mga kailangan ko. At nagtataka naman ako kung bakit bumili rin ng napakaraming asin at bawang si Enard. Bakit ang dami-dami niyan? Ano bang gagawin mo dyan? Doon sa mukhang pusit na aswang na yon. Hoy, bibig mo nga. Mamaya may makarinig sa'yo. Kumalat pa yung maling paratang mo. Totoo naman eh. Tsaka hindi ako gumagawa ng kwento. Oo na, pero itiko mo yung bibig mo. Ako na magbabayad niyan. Ganito na lang para mawala yung iniisip mo. Magsimba na lang tayo. Magsimba? Sige, gusto ko yan. Pagkatapos kong bayaran at bilihin ang lahat ng kailangan ko ay naglakad kami patungo sa simbahan na malapit lang doon. Nagtataka naman ako dahil may pinulot na bote si Enard. Anong gagawin mo naman dyan? Kukuha ako ng holy water. Ano ba, Enard? Bumili ka na nga ng sandamakmak na asin tsaka bawang, kukuha ka pa ng holy water? Basta proteksyon natin yun sakaling gusto niya tayong lapain. Mangumpisal ka nga para mawala yung kasalanan mo, pati yung takot mo kay Manang Sandra. Gagawin ko talaga yan. Hihingi din ako ng basbas para hindi niya tayo masaktan. Naiiling na lang ako, pero hinayaan ko na lang siya. Nang matapos ng magmisa ang pari ay isa-isa na niyang pinangumpisal ang lahat ng tao na may gusto at isa na roon si Enard. Ako naman ay naghintay na lang sa kanya at maya-maya pa ay may isang matandang lalaki na lumapit sa akin. Natakot ako kaya tumayo ako para sana layuan ito pero pinigilan niya ako dahil may mahalaga raw siyang sasabihin sa akin. Huwag kang matakot, iha. Wala akong intensyon na masama sa iyo. Nandirito ako para balaan ka. Ano hong ibig niyong sabihin? Umalis na kayo sa lugar na ito. Nanganganib ang mga buhay niyo at yung magiging anak mo. Hindi ko ho kayo maintindihan. Tsaka, paano niyo po nalaman na buntis ako? Isa ho ba kayong manghuhula? Hindi, iha. Basta umalis na kayo rito hanggat may pagkakataon pa. Kung hindi naman at kailanganin mo ang tulong ko, tumungo ka sa dulo nitong bayan. Bagtasin mo ang daan patungo sa kanluran. May matatagpuan kang kubo roon. Okay po. Pero bakit niyo po ba ako pinapaalalahanan? Saan po ba dapat kaming mag-ingat? Sa aswang. Sa aswang kayo dapat mag-ingat. Huwag kang basta-bastang magtitiwala, lalo na sa mga taong nakakasalamuha mo. Kahit nasa kakilala mo pa, hindi mo alam kung sila ba ay dapat pagkatiwalaan. Sige na, aalis na ako. Kung sakaling kakailanganin mo ako, alam mo na kung saan ako hahanapin. Magtatanong pa sana ako nang bigla na lamang itong umalis.
Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lang ang sinabi sa akin ng matandang lalaki. Hindi ko alam kung biro lang yon o totoo. Nasa punto na ako na iniisip kung sino ang tinutukoy niyang aswang at bakit niya kami pinauuwi. Bumalik lang ako sa aking sarili nang magsalita si Ennard. Ayos ka lang ba? Anong bumabagabag sa'yo? Wala ha. Pagod lang ako. Uuwi na ba tayo? Kung pwede lang sana, ayoko nang bumalik pa dun. Pero no choice dahil wala naman tayong alam na tutuluyan dito. Hayaan mo, konting tiis na lang naman. 2 linggo lang ang hihintayin natin. Alam ko namang mahihintay mo yun, diba? Bakit ba kasi sa susunod pa uuwi yun? Hindi ko na talaga kayang tumagal kasamang pusit na aswang na yun. Alam mo, natatakot na rin ako dahil dyan sa mga sinasabi mo. Pero, nandito na tayo eh. Hindi ako pwedeng umuwi ng walang dala. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin na may sakit ang nanay ko. Sige, tara na. Bumalik na tayo. Hindi tayo pwedeng magpaabot ng gabi. Tsaka Ara, pwede ba? Huwag ka nang kakain ng pagkain na inihain sa'yo ng pusit na yon pag uwi natin. Pwede ba? Huwag mo namang tawaging pusit si Manang Sandra. Totoo naman mukha talaga siyang pusit na nasunog. Gusto ko mang matawa pero wala ako sa mood dahil ang dami-dami nang nangyayari. Pag uwi namin ay abala si Manang sa pagtutupi ng kanyang mga nilabhan. Lumapit ako sa kanya at sinabing huwag nang mag-abalang magluto ng pagkain. Nagtaka naman siya kaya sinabi ko na lang na kumain kami sa karinderya. Pagkatapos ay inabot ko sa kanya ang mga binili ko para sa kanila ni Manong Isaac. Ay naku iha, nagabala ka pa. Pero maraming salamat dito ha. Magugustuhan nito ni Isaac. Sige ho, pasok ho muna kayo sa kwarto. Inaantok na ho kasi ako eh. Sige iha. Pumasok na ako sa silid namin ni Ennard na naghihintay na pala sa pagpasok ko. Bakit bang tagal mo? Ha? Hindi ko marinig. Ang sabi ko, bakit ang tagal mo? Wala. Binigay ko lang naman kay Manang yung binili ko para sa kanila ni Manong Isaac. Tsaka anong ginagawa mo? Ba't nagsasaboy ka ng asin at nagsasabit ka pa ng bawang? Pantaboy kasi to. Alam mo na, para hindi siya makapasok dito. Ewan ko sa'yo. Maliligo na muna ako, dito ka muna. Sige, bilisan mo lang. Tumungo na ako sa banyo para maligo. 2 oras bago ako natapos. Paglabas ko, si Ennard ay abala pa rin sa kanyang ginagawa. Ay naku, kay lalaki mong tao, napakaduwag mo. Sino hindi maduduwag kung aswang yung kasama mo? Okay lang kung multo pero aswang yun. Huwag ka na nga maingay. Tutulog na ako. Ang aga naman. Anong oras pa lang 10:30 pa lang. Sa inaantok na nga ako. Ano magagawa mo? Alam mo, nitong mga nakaraang linggo napapansin ko parang naging antukin ka. Pati na rin sa pagkain, parang ang selan mo. Tapos nahihilo ka pa. Sabihin mo nga Ara, may sakit ka ba? Wala Wala akong sakit. Ano lang, masama lang talaga lagi yung pakiramdam ko eh. Sigurado ka? Bakit? Nag-aalala ka? Huwag ka nang magkunwari, alam ko namang hindi ka nag-aalala. Bakit? Masama ba? Hindi naman, pero alam naman nating dalawa na hindi mo gawain yun, diba? Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Ano bang dapat? Sige na, matutulog na ako. Hindi naman ito nakakibo pa. Totoo naman kasi, Miss Anne, nasanay na kasi akong hindi niya pinapakitaan ng pag-aalala. Hindi ko na ito pinansin pa. Pinilit ko na lang na matulog nang sa ganon ay makapagpahinga na rin ako. Kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing ang tulog ko, bigla na lamang akong nagising dahil sa ingay ng pusa sa labas. Salamat naman at nagising ka din. Ano ba yun? Ang ingay naman ng pusa. Naglalampungan na naman. Hindi lang basta pusa yon. Hindi ako natulog, Ara. Pinakikinggan ko lang yung nangyayari sa labas. Kanina pa may kumakalabog dyan sa may bintana. Parang binubuksan. Pusa lang yan. Naglalampungan na naman. Ay, sandali nga, bubugawin ko. Shhh! Huwag ka maingay. Di mo ba naririnig may umaangil? Oo nga no. Pero anong hayop yun? Sandali, may butas dito. Makikita natin yung nangyayari sa labas. Sinilip nga ito ni Ennard. Nakakakilabot ang bawat pag-angil ng nilalang na nasa labas. Sinabayan pa ng pag-alulong ng aso. Oh, ano nakita mo? Pusa ba? Oo, nag-aaway sila. Hindi naglalampungan.
Pero grabe ang laki ng isang itim na pusa. Shit! Hoy, ano na? Bakit hindi ka na makakibo dyan? Halika tignan mo, dali. Tumayo ako at lumapit kay Ennard. Sinilip ko rin ang sinisilip niya. Napatakip ako sa aking bibig at halos manindig ang lahat ng balahibo dahil sa takot. Kitang-kita ko ang isang napakalaking pusang itim na nilalapa ang kapwa niya pusa na marahil ay kaaway nito kanina. Halos matanggal na ang ulo ng pusa sa pagkain sa kanya ng pusang itim. Umalis ako sa tabi ni Ennard dahil hindi ko masikmura ang ginagawa nito. Halos masuka talaga ako. Grabe, anong klaseng pusa ang kayang kumain ng kapwa niya? Hindi ko kayang tingnan, nakakasuka. Nagulat naman ako nang biglang mapalayo si Ennard sa butas. Napahawak ito sa kanyang dibdib at nanginginig na tumabi sa akin. O bakit? Nanginginig ka na naman. Bigla siyang tumingin. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Hindi naman siguro. Hindi na talaga ako makakapaghintay ng 2 linggo, Ara. Habang nagtatagal tayo dito, mas lalong lumalala ang nangyayari. Alam mong hindi pwede. Konting araw na lang naman, oh. Mag-ingat na lang tayo. Natatakot lang naman ako para sa atin. Nasa delikado na tayo. May alam ako kung sinong lalapitan natin para matulungan tayong malaman kung sino ba yung aswang. Sino? Mapagkakatiwalaan ba yan? Hindi ko alam, pero sa tingin ko naman mapapagkatiwalaan siya. Kailan natin siya maaaring makausap? Bukas na bukas puntahan natin siya. Sinabi niya sa akin yung lokasyon niya. Sige. Magpahinga ka na. Ako na ang magbabantay sa'yo. Sigurado ka? Anong oras na rin? Matulog ka na. Sige, salamat. Tumango ako at hinayaan ko na lang itong matulog. Alam kong sobrang inaantok na ito dahil sa puyat. Halos 2 araw na kasi siyang hindi nakatulog ng maayos. Pagsapit ng umaga ay nagpaalam ako kila Manang Sandra na muling tutungo sa bayan para mamili. Hindi na ito nagtanong pa. Muli kaming humiram ng tricycle. Nang makarating kami sa bayan ay tinungo ko ang daan patungo sa kinaroroonan ng kubong sinasabi ng matandang nakausap ko noong nakaraang araw. Sigurado ka bang yan ang bahay ng matandang sinasabi mo? Oo, yan yun. Sigurado ako. Sige, tumawag ka na. Tao po? Tao po? Ako nga. Hindi ka naririnig eh. Mahina ang boses mo. O sige, ikaw na. Tao po? Tao po? May tao po ba dyan? Tao po? Ayun na. May lumabas na. Sigurado ako, yan yung matanda. Sa kakatawag namin ay lumabas na rin sa wakas ang matanda. Nagmamadali itong lumabas sa kanyang bahay at pinagbuksan kami. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Magandang araw ho. Pasensya na ho sa abala. Ako ho yung pinaalalahanan niyo ho sa simbahan. Oo, naaalala kita. Kahapon pa kita inaantay. Pasensya na ho kayo. Kaya po pala kami naparito para humingi ho sana ng tulong. Sige, pumasok na kayo sa loob. Wala bang sumunod sa inyo? Wala ho. Mas mabuting sigurado. Mahihirapan ako kapag natuntun ng mga aswang kung saan ako nakatira. Pumasok na kami sa loob ng kanyang kubo at doon sinabi nito ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa mga aswang. Naikwento din namin ang nangyari noong nagdaang gabi. Kung ganon, hindi nga ako nagkakamali. Aswang nga ang pusa na sinasabi niyong lumapa ng kapwa niya pusa. Bakit po nandun siya sa bahay ng nanay ko? Doon ho ba siya nakatira? Maaaring hindi o maaaring oo. Wala ba kayong pinaghihinalaan? Ako ho, wala. Pero siya meron ho. Meron? Sino iyo? Sabihin mo. Yung caretaker po ng bahay nila, Manong. Siya ho ang aswang na tinutukoy ko. Hindi ho ako pwede magkamali, Manong. Dahil kitang-kita ko kung paano lapain ang mukhang pusit na yon ng aso. Ennard! Pwede ba? Huwag mo munang pagbintangan si Manang. Wala kang ebidensya na magpapatunay na siya nga yung aswang. Huwag kayong magtalo. May paraan para malaman nyo na aswang ba o hindi ang hinihinalaan ninyo. Anong paraan ho, Manong? Sabihin nyo. Simple lang. Ikaw ang magluto ng pagkain yung lahat. Pagkatapos lagyan mo ng napakaraming bawang at asin. Kapag hindi niya yan kinain, alam nyo na ang ibig sabihin nun. Pero kung kumain siya at walang nangyari, may paraan pa para malaman nyo.
Ano ho yun? Ang pangalawang paraan ay salamin. Tignan nyo ang kanyang refleksyon sa salamin. Doon nyo makikita ang totoo niyang itsura. At pangatlo naman ay ang kakaibang kinikilos nila at ang pang-apat ay ang agwa bendita. Malalaman natin na isa siyang aswang kapag iyon ay kumulo. Maraming salamat ho. Matanong ko lang ho, ano ho bang maaaring gamitin namin panlaban sa kanila? Asin, bawang, banal na tubig, iilan lang yan sa maaari niyong magamit bilang proteksyon. Maraming salamat ho. Ano nga ho palang pangalan nila? Hindi ako nagbibigay ng pangalan pero sa tingin ko naman ay mapagkakatiwalaan ko kayo, hindi ba? Tawagin niyo na lang ako sa ngalang Manong Cosme. Manong Cosme, kung ano man po yung dahilan ninyo, huwag kayong mag-alala. Hindi ho namin ipagsasabi yung pangalan ninyo. Salamat. Pero bago kayo umalis, ibibigay ko to sa inyo. Yan ang langis na makakatulong sa inyo para malaman kung nasa paligid nyo na ang aswang. Salamat po ulit. Eto po. Tanggapin niyo po sana to bilang bayad sa pagtulong ninyo sa amin. Hindi ako tumatanggap ng kahit anong kabayaran. Kung gusto nyo talagang suklian ang kabutihan ko ay tulungan nyo kung mahuli ang aswang na yon. Sige ho, gagawin ho namin ang gusto nyo. Maraming salamat. Umuwi na nga kami ni Enard. Wala doon si Manang Sandra. Pansin ko rin na nitong nakaraang araw ay talagang iba ang kanyang mga kinikilos. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang sinasabi ni Enard na isa siyang aswang o hindi. Dahil matagal na siyang kilala ng aking mga magulang. Oh iya, kararating nyo lang? Oho, may pinuntahan lang ho kami. May maganda akong balita, iya. Mapapaaga ang uwi ng kumpare ko. Nabalitaan ko sa kanyang anak at pumayag na siyang bilhin ang bahay na ito. Magandang balita ho yan, Manong. Sana nga ho, bilhin niya para makauwi na ho kami. Eto, tanggapin mo to, iya. Proteksyon nyo yan. Hanggat nandito kayo, huwag niyong huhubarin yan. Manong, bakit niyo po kami tinutulungan? Ano ho ba talaga ang totoong pagkatao ng asawa ninyo? Sa ngayon, hindi ko pwedeng sabihin dahil mas mapapahamak kayo. Hintayin niyong makauwi kayo sa Maynila bago ko sabihin ang totoo. Sige ho, Manong. Maraming salamat po ulit. Ay, walang anuman. Siya nga ho pala. Ako na lang po magluluto ng pagkain natin. Sige kung yan ang gusto mo. Wala pa rin kasi dito si Manang Sandra mo eh. Saan po siya pumunta? Hindi ko rin alam, iya. Tumango ako. Kahit na may kutob ako na aswang si Manang Sandra ay gusto ko pa rin namang malaman mula kay Manong Isaac ang katotohanan. Ayaw niya lang sabihin para hindi kami mapahamak. Ako na ang nagluto ng aming pananghalian. Dinamihan ko ng napakaraming bawang dahil gusto kong malaman kung kakain ba sila ng niluto ko. Pagdating ni Manang ay nakahanda na sa mesa ang pagkain. Tara na ho, Manang Sandra. Kanina pa ho namin kayo hinihintay eh. Pagpasensyahan niyo na ako. May pinuntahan lang kasi ako eh. Ikaw bang nagluto nito? Oho, si Manong ho kasi. Abala din sa trabaho niya. Mabuti pa ay kumain na tayo. Umupo na nga kami ni Manong Isaac at ni Enard. Hinintay naman naming maupo rin si Manang Sandra. Alam ko na kahit na nagdadalawang isip siya na umupo, ay ginawa na lang niya. Hindi siya tumitingin sa ulam na niluto ko. Si Manong Isaac naman ay sarap na sarap sa mga pagkaing nasa hapag. Oh, Manang Sandra, bakit hindi ho kayo kumakain? Hindi niyo ho ba gusto yung niluto ko? Hindi naman sa ganon, iha. Ano lang, busog pa kasi ako. Naku, sayang naman ho yung niluto ko. Nag-effort pa naman po ako para dyan. Ano kasi, ang daming bawang. Allergic kasi ako sa bawang. Ha? Naku, bakit hindi niyo sinabi kaagad? Sayang naman ho tong niluto ko, naparami. Hindi, kakain ako. Sayang naman kasi kung hindi ko matitikman ang luto mo. Gusto kong matawa dahil sa sobrang kaba nito. Nagsandok siya ng pagkain, pati na rin ng ulam. Nagdadalawang isip siya na sumubo. Nakailang subo lang siya at tumayo na ito at tumungo sa kusina. Manang, ayos lang po ba kayo? Ako na ang pupunta sa kanya, iya. Ipagpatuloy na ninyo ang pagkain. Sige ho, Manong. Tiningnan ko si Enard na nooy nakatingin din sa akin.
Hinintay naming bumalik si Manang para kumain ngunit hindi na siya bumalik pa. Tanging si Manong Isaac na lamang ang nagpatuloy sa pagkain. Ano hong nangyari kay Manang? Bakit hindi na siya bumalik? Medyo sumama ang pakiramdam niya, Iya. Ganun po ba? Pwede ko ho ba siyang tingnan? Ay, Iya, Iho, alam ko kung ano ang gusto niyong malaman. Ako na ang nagsasabi at nakikiusap sa inyo na kung pwede itigil niyo na ito. Kaya nga pinapabalik ko na kayo sa Maynila dahil ayokong mapahamak kayo. Bakit niyo ho ba kami tinutulungan? Hindi ho ba kayo kauri ng asawa niyo, Manong? Nagkakamali ka, Iho. Mabuti akong tao. Umalis na kayo bago pa niya malaman ang totoong pakay niyo. Tumayo na si Manong at nagtungo na siya sa kanilang silid ni Manang Sandra. Kami naman ay naiwan doon ni Enard. Si Enard ang nagligpit at naghugas ng aming pinagkainan. Pagkatapos ay bumalik na kami sa aming silid. Ano, hindi pa tayo aalis? Si Manong Isaac na mismo ang umamin na isang ang aswang si Manang. Hindi pwede. Kahit mapatunayan niyang aswang siya, hindi pa rin tayo aalis. Dahil kailangan ko ibenta yung bahay na to. Tumayo ako ngunit bigla na lamang ako nahilo. Nawala ng malay. Pagising ko ay nasa kwarto pa rin ako. Pero nandoon si Manong Isaac, nakausap si Enard. Ano nangyari? Nawalan ka ng malay. Pagod lang, tsaka puyat siguro to. Kaya ganito na lang yung pakiramdam ko. Maiwan ko muna kayo dito para makapag-usap kayo. Lumabas ng silid si Manong Isaac. Si Enard naman ay matamlay habang nakatingin sa akin. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ang alin? Wala naman akong dapat sabihin sa'yo. Meron ba dapat? Huwag ka nang magmaang-maangan. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ngayon may dahilan talaga ako para iuwi ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi nga kita maintindihan, okay? Kung ayaw mong sabihin, tumahimik ka na lang. Sa tingin mo ba matatahimik ako kung mapapahama kayo? Ahara naman. Boyfriend mo ako. Buti pa yung iba alam nila. Bakit ako hindi mo man lang sinabi sa akin na buntis ka pala? At bakit ko pa sasabihin sa'yo? Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabing ayaw mo magkaanak sa akin? So, bakit ko pa sasabihin sa'yo? Oo, aaminin ko nang sinabi ko yun. Pero naisip kong mali ko. Na mali ako, Ara. Mahal kita. At mas lalo kitang mamahalin dahil dinadala mo ang anak natin. Talaga? Mahal mo ko? Akala ko ba hindi? Alam mong totoo. Naka-move on na ako sa'yo. Hinihintay ko lang naman na makabalik tayo sa Manila para palayain na kita eh. At alam nating dalawa na yun ang gusto mo, di ba? Patawarin mo ako, Ara. Mahal ko. Napagtanto ko na sobrang mahal kita. At hindi ko kayang mawala ka sa akin. Alam kong hindi itong tamang oras pero mahal talaga kita. Mahal na mahal kita, Ara. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan yung sinasabi mo. Simula nang malaman niyang nagdadalang tao ako, ay hindi na niya ako hinayaang makalapit kay Manang Sandra. Hindi na rin niya ako inaaway tulad ng lagi niyang ginagawa sa akin. Alam mo, masyado ka ng OA. Pwede ba itigil mo yan? Bakit ko ititigil? Totoo naman ang sinasabi ko. Oo na. Himala at natauhan ka rin. Akala ko sarili mo lang talagang iniisip mo. Sa paglipas ng araw ay mas lalong nakakapanindig balahibo ang aming mga nararamdaman. At kasabay noon ay ang palagi ang pag-aaway ng mag-asawang katiwala. Isang gabi habang nag-uusap kami ay narinig naming may kumalabog sa labas. Pasado 7:30 na ng gabi at hindi namin yon namalayan. Lalabas sana kami nang marinig namin ang boses ni Manong Isaac. Ara! Umalis na kayo dito! Humingi kayo ng tulong sa albularyo! Pumunta kayo sa kanya, bilis! Dahil sa sinabi niya ay agad na kaming lumabas. Nakita namin siya na duguan. Anong nangyari sa'yo, Manong? Umalis na kayo. Alam niya na alam mo kung ano siya. Siguradong papatayin niya kayo. Eto ang susi. Umalis na kayo hanggat hindi niya pa mabuksan ang pintuan. Paano ho kayo? Hayaan niyo na ako. Umalis na kayo. Huwag niyo na akong intindihin. Sige na.
Mabilis na kinuha ni Enard ang susi ng tricycle at hinila ako nito palabas ng bahay. Dinig namin ang malakas na palahaw ni Manong. Mabuti na lamang ay mabilis na pinaandar ni Enard yung tricycle. Baby namin, kumapit ka lang dyan sa tiyan ng mama mo ah. Kailangan lang bilisan ni tatay ang pagmamaneho para makaligtas tayo. Sambit niya habang mabilis na pinahaharurot ang sasakyan. Nang makarating kami sa bahay ni Manong Cosme, ay agad namin siyang tinawag. Mabuti na lamang ay pinapasok kami nito kaagad. Maraming salamat ho dahil pinatuloy niyo ho kami. Walang anuman. Hinahabol ba kayo ng aswang? Oho, hinahabol niya ho kami. Pinatay niya ang asawa niya. Siguradong susundan niya kayo kahit saan kayo magpunta. Kailangan niyong maghanda. Nakahanda ho ako. Hindi ho ako papayag na masaktan niya ang mag-ina ko. Huwag kayo mag-alala, hindi siya basta makakapasok dito. Anong gagawin natin? Totoo bang talagang pinatay niya si Manong Isaac? Ano? Pinatay niya si Isaac? Hindi pwede! Nagulat kami ni Enard nang suntukin ni Manong ang dingding ng kanyang bahay. Napansin ko rin ang kanyang pagluha. Kaya naman inusisa namin siya kung bakit ganoon na lang ang kanyang naging reaksyon. Mawalang galang na ho. Bakit ganyan na lang ho ang reaksyon niyo? Kilala niyo ho ba si Manong Isaac? Oo, kapatid ko siya. Ito na nga ba sinasabi ko, kaya gusto kong hiwalayan niya ang babaeng yon. Hindi na siya nadala sa nangyari sa kanyang anak. Ho? Anong ibig niyong sabihin? May anak ho? Sila Manong Isaac at Manang Sandra? Oo, ang ngalan ng batang yon ay Miguel. Isang araw noon galing kaming dalawa sa trabaho nang madatnan naming kinakain niya ang lamang loob ng kanyang anak. Gusto kong patayin ang aswang na yon pero ayaw ni Isaac. Hindi ko alam kung ano nagustuhan niya sa nilalang na mismong dahilan ng pagkasawi ng kanyang sariling anak. At ngayon naman ay pati na rin siya. Ang mga aswang ho ay salot. Hindi ko akalain na kaya niyang patayin at kainin ang sarili niyang anak. Dahil wala silang kaluluwa. Ang tanging hangad lamang nila ay mapawi ang gutom na kanilang dinadala. Humanda sa akin ang aswang na yan. Ipaghihiganti ko ang kapatid at pamangkin ko. Tutulong ho ako sa abot ng makakaya ko. Ako rin ho. Tutulong ako sa inyo. Hindi pwede, mahal. Mapapahamak ka. Ayokong mawala kayo sa akin ng anak ko. Pero kailangan nating sumugal. Alang-alang sa buhay ng mga nabiktima at ng nakararami. Alam kong mas kakailanganin ni Manong Cosme ang tulong nating dalawa. Pero... Tama siya, iho. Kakailanganin nating sumugal. Wala na tayong pagpipilian pa. Napailing na lang si Enard. Hindi siya sang-ayon na tumulong ako. Sige, pumapayag ako pero hindi ka maaaring humarap sa kanya. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Sa ngayon ay magpahinga muna kayo. Ako nang bahala. Hindi niya kayo magagambala. Maraming salamat ho sa pagpapatuloy niyo ho sa amin. Ako ho hindi matutulog. Magbabantay lang ho ako. Paano tayo babalik sa bahay? Siguradong nandun lang siya eh. Kung magsumbong na lang kaya tayo sa mga pulis o kaya sa barangay. Hindi naniniwala ang mga pulis o maging ang mga barangay sa aswang. Hayaan nyo, makakabalik pa rin kayo hanggat suot ninyo ang pangontra na binigay ko sa inyo. Ano? Babalik pa tayo dun? Ara naman. Mamaya hindi na tayo makatakas sa aswang kapag bumalik tayo. Nandun lahat ng papeles tsaka mga dokumento. Kaya kailangan nating bumalik sa lalong madaling panahon. Ipagbukas na lang natin gabi ngayon. Delikado na. Tama ang nobyo mo, iha. Malakas at maliksi ang aswang kapag gabi. Kaya ipagpabukas nyo na lang. Wala akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lang. Tama naman siya na malakas ang aswang kapag gabi at hindi namin siya makikita sa dilim. Kaya naman nagpasya na lang akong matulog. Dahil sobrang napagod ako sa kakatakbo, nanakit din ang balakang ko pati ang mga binti ko. Kinabukasan ay maaga kaming bumalik sa bahay. Sarado ang pinto at maging ang bintana. Sobrang nakakatakot, mahal. Siguradong nandyan lang siya sa loob naghihintay na pumasok tayo. Tignan mo, kumukulo ang langis. Halos matapo na. Maganda lang kayo dahil nandito lang siya sa paligid. Pumasok kami sa loob ng bakuran at tinalasan ng aming mga mata. Dahil sa konting pagkakamali lang namin, siguradong isa sa amin ang mabibiktima. Habang patungo kami sa pinto ng bahay, bigla na lang bumukas yun. Napaatras kaming tatlo.
Ang lakas ng loob niyong bumalik sa bahay na ito. Oh, Cosme. Ikaw pala yan. Long time no see, my darling. Tigilan mo na ang mga bata! Tigilan? Sa tingin mo ba titigilan ko sila? Alam nila kung sino ko, kaya dapat lang silang mamatay. Ikaw ang dapat mamatay dahil salot ka. Pati ang sarili mong anak pinatay mo. Dahil hindi siya nararapat mabuhay. Buong akala ko napakabuti mo. Kaya pala inalagaan mo ko dahil may balak kang masama sa akin tsaka sa anak ko. Hindi ka sana nadamay kung hindi ka rin nag-usisa. Di ba gusto mong iwanan ng lalaking yan? Bakit hindi mo na lang sa hayaang mamatay? Nang sa ganun makaganti ka na sa kanya. Hindi ko gagawin yun, Manang. Lubos kang pinagkatiwalaan ng mga magulang ko tapos ganito lang ang igaganti mo. Palibasay wala kang alam. Hindi mo alam na yung nanay mo mangagaw dahil si Oscar ay naunang naging akin. Hindi ako maniniwala sa'yo. Umalis ka dyan. Papasukin mo kami. Bakit? Ito bang kailangan mo? Ang mga dokumento? Halika't kunin mo sa akin. Kung kaya mo. Hayop ka! Ipapakulong kita! O di kaya ipapasunog kita sa taong bayan dahil isa kang aswang! Ipasusunog? Sa tingin mo ba gagawin nila sa akin yan? Hindi nila ako pinaghihinalaan. Hindi ba't sa ating dalawa? Ikaw ang dayo? Kaya ikaw ang kanilang paghihinalaan. Tuso ka talagang matanda ka, ha? Kung gusto niyong makuha ang dokumento, ibigay mo sa akin ang pinagbubuntis mo. Natatakam na ako sa dugo ng sanggol. Hayop ka! Huwag mo idamay pati ang anak ko! Di kung ayaw mo, pwede naman. Pero hindi mo na ito makukuha sa akin. Mamili ka, ang dokumento ng bahay at lupa o yung pinagbubuntis mo. Huwag mo siyang pakinggan, mahal. Naiibang ka na ba, mukhang pusit? Hindi pa buong sanggol sa tingin mo ba mabubusog ka dyan? Patuloy lang siya sa kanyang pagtawa. Habang kami naman ay umiisip ng paraan kung paano namin makukuha sa kanya ang dokumento. Nagmamakaawa na ho ako sa inyo, Manang. Yan na lang ho ang natitirang pag-asa naming maipagamot ang nanay ko. Hindi ko kaya ibigay ang anak ko sa inyo. Wala kang magagawa. Makakalis na kayo. Baka ako pang magpadampot sa inyo sa mga tanod. Pero Manang, bahay ho namin to. Kung sino man ang dapat umalis, kayo yon, hindi kami. Huwag ka nang mapilit pa. Kung ayaw mong ipakain ko sa'yo ulit tong bawang. Ang tapang mo, ha? Samantalang nung nakaraan, yun pa lang ang pinapakita ko sa'yo. Takot ka na. Inis na inis si Enard. Sinabuyan niya to ng asin kaya naman napahiyaw ng matindi si Manang Sandra sa sakit. Nalapnos ang kanyang balat ng dahil doon. At yun na nga ang pagkakataon ko upang mabawi ang dokumento. Mabilis ko siyang nilapitan para agawin yun sa kanya ngunit hindi ko nagawa. Dahil bigla na lamang niya akong hinawakan ng mahigpit sa braso at hinila ko papasok sa loob ng bahay. Bitiwan mo ako! Mahal! Hindi pwede to. Wala na akong magawa nang ikandado niya ang pinto. Humalakhak siya ng nakakatakot. Halos manlamig naman ako dahil sa mga sunod niyang sinabi. Mamayang kabilugan ng buwan, ipakikita ko sa iyo ang tunay kong anyo at ipararanas ko sa iyo ang sakit na dinulot ng mga magulang mo sa akin. Tama lang na hindi ikaw ang pinakasalan ng tatay ko dahil isa kang halimaw. Naging halimaw ako dahil sa panloloko ng mga magulang mo. Alam kong masasaktan sila kapag nalaman nilang mawawala ng nag-iisa nilang anak. Bakit hindi ka pa mag-move on? Bakit hindi mo nalang tanggapin na hindi kayong para sa isa't isa? Huwag mo akong turuan! Bakit ikaw? Hindi ba't niloko ka rin ng lalaking minamahal mo? Dapat naiintindihan mong nararamdaman ko. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Palayain mo ng sarili mo sa nakaraan oh. Ikaw lang naman ang nahihirapan. Palayain ko ang sarili ko. Sa tingin mo ba, may babalik pa sa
dati ang lahat. Ha? Naglandas ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit agad niya rin yung pinunasan at galit itong lumapit sa akin. Bitiwan mo ako! Huli na ang lahat. Mamamatay ka na! Binitiwan ito ang mukha ko kaya naman napatabingi yun. Muli ako nitong hinila papasok sa kwarto namin at kinandado. Wala akong magawa dahil napakalakas nito. Umiiyak at nagmamakaawa akong pakawalan niya ngunit nanatili itong bingi-bingihan. Nang sumapit na ang gabi ay mas lalong tumitindi ang takot na nararamdaman ko dahil batid ko kung anong kahahantungan ko. Baby, patawarin mo si Mama kung hindi kita mapoprotektahan. Tumayo ako at sinubukang buksan ang bintana pati na rin ang pinto ngunit hindi ko magawa dahil nakakandado ang pinto. Maya-maya pa ay nagsisimula ng umalulong ng nakakatakot ang mga aso. Parang may ipinapahiwatig na mangyayari kaya mas lalong gumapang ang kilabot sa buong kalamnan ko. Naalarma ako dahil binubuksan na yon ni Manang Sandra. Kung kanina'y tinatangka kong buksan yon, nang siya na ang gumagawa ay pilit ko naman yung pinipigilan na mabuksan. Huwag ka nang lumaban pa. Mapapagod ka lang. Tanggapin mo na lang ito. Na ito na ang katapusan mo. Manang nakikiusap po ako. Tama na po. Gusto ko pa pong mabuhay. Patuloy ang pagsusumamo ko sa kanya ngunit hindi siya nakikinig. Nagtagumpay pa rin siyang buksan ng pinto at nakakatakot na ngiti ang sinalubong niya sa akin. Ito na ang oras! Nanlaki ang mga mata ko nang unti-unti itong magpalit ng anyo. Nakakapanindig palahibo at halos takasan na ako ng aking kaluluwa nang tuluyan na siyang magbago. Humaba ang mga kuko, pulang-pula ang mga mata at nakatitig siya sa akin habang naglalaway. Napahiyaw naman ako. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon dahil unti-unti siyang lumalapit sa akin. Tatakbo sana ako palabas pero nakaharang naman siya sa pinto. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakalapit na pala siya sa akin at sinakal ako. Binitin ako sa ere at halos maghabol ako ng aking hininga. Binuka niya ang kanyang bibig at isang mahabang dila ang unti-unting gumapang papunta sa mukha at pababa sa tiyan ko. Naramdaman kong iniangat niya yon at tinusok ang dulo ng dila niya sa pusod ko. Sobrang sakit talaga at halos nararamdaman ko na ang panghihina. Mabuti na lang at naalala kong binigay sa akin ni Manong Isaac na pangontra daw sa aswang. Sinikap kong abutin yun sa aking bulsa na naalala kong doon ko pala nilagay. Nang mahawakan ko yon ay wala na akong sinayang pang oras. Sinubo ko sa kanyang bibig yon, kaya naman nabitiwan niya ako. Humihiyaw siya sa matinding sakit, kaya naman pilit akong bumangon kahit na hindi ko talaga kaya. Sinikap kong maglakad kahit na nahihirapan ako. Maagos na rin ang dugo sa aking binti. Dinig ko naman na sinisira na ng mga kasama ko sa labas ang pinto. Nang tuluyan nilang mawasak yon, nagulat si Enard nang makita ako sa ganoong sitwasyon. Ara, ano nangyari? Bakit may dugo? Ang anak natin. Hindi to pwede. Hindi pwede. Yung baby natin, wala na. Hindi to pwede. Ang anak ko. Babayaran ng halimaw na yun ang ginawa niya sa'yo. At pati na rin sa anak natin. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Huwag kang matutulog. Lakasan mo ang loob mo, mahal. Tumayo si Enard. Ramdam ko ang galit sa kanya habang nabibitak ang kanyang boses dahil sa kanyang pagluha. Tumakbo siya palapit kay Manang Sandra ngunit hindi niya yon naabutan. Sinubukan din ni Manong Cosme na hulihin si Manang pero hindi niya rin nagawa dahil sa liksi at bilis ng pagkilos ni Manang Sandra. Walang yakang linteg ka, bumalik ka dito! Tayo ang magtuos! Enard, hindi ko na kaya. Mabilis akong nilapitan ni Enard at binuhat ako.
Si Manong Cosme naman ang nagmaneho ng tricycle. Kalong-kalong ako ni Enard sa loob at pilit niya akong pinananatiling gising. Mabilis lang to. Huwag kang matutulog, mahal. Lumaban ka. Hindi ko na kaya. Gusto ko lang matulog. Hanggang sa tuluyan nga akong nawala ng malay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nang magising ako, bumungad kaagad sa akin si Enard na punong-puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Salamat sa Diyos at gising ka na, mahal. Kala ko mawawala ka na rin sa akin. Yung baby natin, kumusta siya? Napayuko si Enard at doon na niya pinalaya ang kanyang mga luha. Tuluyan siyang umiyak. Kahit na alam ko na wala ng aking pinagbubuntis, gusto ko pa rin makasiguro. Nananalangin ako na sana buhay pa siya. Ngunit tama nga ako. Wala na talaga ang baby ko. Bakit hindi mo ako sagutin, Enard? Sabihin mo buhay pa ba siya? Sorry, mahal. Pero wala na siya. Nang suriin kita, wala na silang nakitang dugo sa sinapupunan mo. Dahil doon ay umagos ang luha ko at halos gumuho ang mundo ko nang malamang wala na nga ang batang pinagbubuntis ko. Labis na galit ang nararamdaman ko para kay Manang Sandra. Pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya. Hindi ako makakapayag na ganun lang kadaling makatakas. Hanapin ko sa hanggang sa impyerno. 2 araw pagkalabas ko ng ospital ay bumalik kami sa bahay. Wala na rin naman doon si Manang Sandra. Kahit hindi pa ako magaling, tumulong din ako sa paghahanap sa aswang na yun. Alam na rin kasi ng mga tao na si Manang Sandra ang aswang na naghahasik ng lagim sa bayan na yon. Halos suyuri na namin ang buong kabundukan ngunit hindi namin siya mahanap. Hanggang sa may sinabi si Manong Cosme na may alam siya na maaaring pagtaguan ito. Talagang nagtago ng mabuti ang hayop na yon. Kapag talagang nakita ko siya, babalatan ko siya ng buhay. Kung hindi natin siya matatagpuan dito, maaaring sa silong ng bahay siya nagtatago. Sa silong ng bahay? Anong ibig niyong sabihin? Ang aswang, maraming silang pwedeng pagtaguan. Gumagawa sila ng isang napakalaking buta sa ilalim ng lupa upang doon sila makapagtago sakaling hanapin sila. Paano ho natin makikita ang sinasabi niyo? Nasisiguro kung hindi siya umalis sa bahay ng nanay mo. Nandun lang siya. Kailangan lang natin iyong halughugin. May paraan ako para palabasin si Sandra. At sinugod nga namin ang lugar na tinutukoy ni Manong Cosme. Bumalik kami sa bahay kasama ang mga taong bayan na may dalang mga sibat, itak at kung ano-ano pang proteksyon. Hinalughog namin ang buong kabahayan hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Sinikap naming hanapin ang aswang. Sa loob, sa labas, sa lahat ng sulok ng kabahayan, hanggang sa maalala ko na may kubo nga palang nakatayo sa aming likod bahay na hindi ko pa nasisilip ni minsan. Manong Cosme, sa tingin ko ho, may hindi pa tayo natitingnan. Saan? Sabihin mo. May kubo po sa likod ng bahay. Ang sabi niya sa akin noon na pugaran daw yun ng mga manok. Kaya yun ho ang naiisip ko na pwede niyang pagtaguan. Sumang-ayon ang lahat sa akin at hindi na nga kami nag-aksaya pa ng panahon. Kahit na hindi pa namin yun tinitingnan, binuhusan na agad nila ng gaas at pagkatapos ay sinilaban yun. Lalabas siya kapag hindi niya nakinaya ang init. Maghintay lang tayo. Hindi nga kami nagkamali dahil bigla itong lumabas sa loob ng nasusunog na kubo. Humihiyaw ito sa matinding sakit dahil nasunog na ang kanyang mga kamay. Magbabayad kayo! Ha! Wala ka ng laban. Papatayin kita tulad ng ginawa mo sa anak ko. Mabilis kong inagaw ang itak sa isa sa mga naroroon. Sinugod ko si Manang Sandra. Wala akong pakialam kung malakas man ang apoy basta't ang nasa isip ko, makapaghiganti ako sa kanya. Ara, mag-iingat ka! Nakipagbuno ako sa kanya hanggang sa matagpas ko ang isa niyang kamay. Dahil dito ay napahiyaw siya at wala na rin akong sinayang na panahon. Pinagtataga ko siya ng paulit-ulit hanggang sa naging gutay-gutay na nga ang kanyang katawan. Inawat lang ako ni Enard dahil unti-unti nang bumabagsak ang kubo dahil sa tindi ng sunog. Bitiwan mo ako, hindi pa ako tapos sa kanya. Tama na, mahal.
Tapos na. Wala na siya, kaya huwag ka nang umiyak, mahal. Maipagiganti na natin ang anak natin. Umiiyak lang ako habang yakap-yakap ako ni Enard. Bumagsak na nga ang kubo at nadaganan ang bangkay ni Manang Sandra. Nang gabing mangyari yon ay maraming nagpasalamat sa akin dahil nawala na ang salot sa kanilang lugar na matagal na rin pala nilang hinahanap. Makalipas ang 1 linggo ay sobrang hirap para sa akin at tanggapin na nawala na ang anak ko dahil sa isang tao na matagal naming pinagkatiwalaan. Oh, mahal. Tahimik ka. Naiisip mo pa rin bang nangyari? Oo, ang hirap kalimutan. Napakasakit sa akin na nawala ang anak ko. Mahal, alam kong hindi pa ito ang tamang oras para sabihin ko sa iyo to. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Patawarin mo din ako dahil wala akong nagawa para iligtas ang anak natin. Sana mapatawad mo ako. Hindi kita pipilitin. Hihintayin kitang mapatawad mo ako. Humarap ako sa kanya at tiningnan ko siya. Hinawakan ko ang mukha niya habang ako'y lumuluha. Nginitian ko siya, hinalikan, na kanya namang kinagulat. Mahal na mahal kita. At napatawad na rin kita. Kalimutan na natin yon. Magsimula tayong muli. Salamat, mahal. Dahil sa kabila ng lahat ng kamaliang ginawa ko, napatawad mo pa rin ako. Hayaan mo. Pinapangako kong aalagaan at mamahalin kita. Gusto ko pagbalik natin ng Maynila, magpakasal na tayo. Niyakap ako ng mahigpit ni Enard, Miss Anne. Hinalikan niya ako sa noo. Napakasakit para sa akin na mangyari ang lahat ng karanasang yon. Ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil binuksan muli ng Diyos ang pintuan ng puso ko para patawarin ng lalaking minsan na ring dahilan ng paghihirap ko. Lumipas pa ang 2 linggo, sa wakas na ibenta na rin namin ang bahay at lupa sa halagang 3.5 million. Bago kami umalis sa probinsya, pinuntahan namin si Manong Cosme para magpasalamat sa lahat ng naitulong niya. Manong Cosme? Tao po! Manong Cosme, si Ara po ito. Oh, kayo pala yan. Pasensya na, marami akong ginagawa. Bakit pala kayo naparito? Nandito ho kami, Manong Cosme, para magpasalamat. Kung hindi dahil sa tulong niyo sa amin, siguro wala na ho kami sa mundong to. Matanong ko lang po, Manong, may gusto ho ba kayo na makuha? Wala akong gusto kung hindi makasama ang anak ko sa Sorsogon. Pinapangarap ko rin na sana ay muli kaming magkita, kahit na 1 araw lang. Pero alam kong hindi na mangyayari yon dahil matanda na ako. Huwag niyong sabihin yan, Manong. Maraming pagkakataon para magkita kayong mag-ama. Malay niyo ho, hinihintay niya lang ang iyong pag-uwi. Hindi ko din alam kung hinihintay niya pa ba ako o hindi na. Huwag ho kayong malungkot, Manong Cosme. Bilang pasasalamat ho namin, tanggapin niyo ho sana to. Hindi ho bilang kapalit sa lahat, kundi para sa pagbawi namin sa inyo. Bago ho kami umalis ng lugar na to, sana maging masaya kayo. Umuwi na ho kayo at magsimula ng bago niyong buhay. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Kami rin ho, Manong Cosme. Hinding-hindi rin ho namin kayo makakalimutan. Yumakap ako sa kanya bilang taos-pusong pasasalamat. Nagpaalam na kami dahil yun na rin ang araw ng uwi namin. Habang papalayo na kami sa lugar kung saan naging kahindik-hindik ang karanasan namin ni Enard, nagbitiw na lang din ako ng panalangin bilang pasasalamat na nakaligtas kami. Kasabay noon ay yung pagbaon ng limot sa lugar na yon. Nang makauwi kami sa Manila ay hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Namanhikan si Enard at 1 buwan lang ay kaagad ko na rin itong pinakasalan. Habang ang aking ina naman ay matagumpay na naoperahan. Hanggang dito na lamang po ang aming kwentong katatakutan ni Enard. Marami kaming natutunan dahil doon napagtibay ang aming relasyon. Muli maraming salamat sa lahat ng nakinig sa kwentong ito at maraming salamat din kay Miss Anne at sa lahat ng bumubuo ng channel na ito. Nagmamahal, Ara. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba,
subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.